Kargado yung click, oh. Ang lakas nun. Alam niyo ba mga idol na ang click 125 version 4 ay locally assembled na. Yan. Opo, locally assembled na. May nabasa ako na content sa Honda na sinasabi nila ng Click 125 daw ay locally assembled na. So, kung mapapansin nyo, magkaiba yung presyo. Parang mas mahal yung nauna, yung version 3. Parang mas mahal siya kasi parang nasa 88 ata yun eh. Samantalang yung version 4 is nasa 66, 67. Ganun. So, siguro, locally assembled pero imported parts. Sabaga yung quality pa rin ng parts is maganda pa rin yung quality ng parts, kaya lang locally assembled na. Kasi sabaga less manpower. Kasi sabaga yung manpower over custom. Yan. Yun yung naging ano nila eh. Siguro naging basehan nila kung bakit kailangan nilang i-localize yung motor, di ba? Ang halimbawa, ang market value ng motor pag sa labas, pag sa ibang bansa, pag binili mo siya sa ibang bansa, pag binili ni Honda ay 80, halimbawa, yung premium model. Kasi dalawang version kasi. Isang premium model at saka isang standard version. So, pag binili halimbawa ni Honda yung premium model sa ibang bansa, eh nagkakahalaga siya ng 80,000. Pero kung yung motor na premium model ay i-assemble dito sa Pilipinas, ay papatak lang ng 75,000. So, ano pa mas maganda, di ba? I-localize product mo na. O sabaga, mas mura na siya kaysa doon sa imported with the same quality pa rin naman, di ba? So, bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi pag-uusapan natin ngayon ang pinakabago at ang pinaka-latest na Honda Click 125 version 4 dito sa ating daldalan portion. Woo! Ang daming sinabi, pero meron na ako mga nakitang motor. Madami na. Well, yes, yung mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon mga idol, yung Click version 4. So, ano ba yung kinaganda ni version 4 kay version 3? Ano yung naging upgrade eh? Tawag nga nila dito is the game changer upgrade. So, yung palang pangalan na yun, alam na natin, talagang na-upgrade talaga siya. As in, humaytech, gumanda, pumorma. Yun ang pinaka-ano talaga ni Honda dito eh. Although may standard version siya, which is lesser high-tech doon sa premium model, maganda pa rin naman kasi iisa yung itsura nila. Yan. Meron lang mga features na hindi isinama galing kay premium model papunta kay standard version. Yan. So, pag-usapan natin yung premium model ni Honda na Click version 4125. Yung so, sa makina, wala namang pinagkaiba doon sa Click version 3. Same pa rin naman, yung pa rin yung engine na 125cc, yung reliable, functional, at saka yung maasahan mo, yung matibay na makina, yung matipid sa gasolina na makina pa rin ni Honda ang ginamit niya. Wala silang binago dyan. Siguro may slightly, pero sa tingin ko parang wala. Sabaga parang preserve nila yung fuel efficiency and trustworthy na makina ni Honda, yung Click 125 na makina, yung pang 125 na makina na yun, na talaga namang matibay naman talaga, masasabi niya matibay kasi ang dami nang bumibili ang daming nagtitiwala, ang daming naniniwala, di ba? Na may tibay, may husay at may tipid, di ba? Kaya sa makina nito, well, walang pinagkaiba kay version 3 ni Honda. So, pagdating sa suspension, well, parehas pa rin naman. Mono pa rin naman yung sa likod. Mono unit.
mono unit swing arm, yung pa rin naman ang suspension niya, yung isang suspension pa rin. Tapos sa unahan is ganun pa rin naman, yung telescopic pa rin naman, yung kalahati lang ba. Hindi pa rin siya, hindi siya yung kagaya ng sa iba na diretsuhan na triple clamp. Yung pa rin naman, the same, ano pa rin, same suspension. At saka yung gulong niya, the same pa rin naman. Wala namang pinagkaiba. Yung parang same na gulong, size 14 na tubeless, na naka-alloy mags. At sa braking system na ito is parehas na parehas din. Disc brake sa una and drum brake sa likod, at meron pa rin ito ng tinatawag nila na combi brake system. Yan, wala silang pinagkaiba-iba dyan. So ano yung pinagkaiba nila sa version 4 at saka version 3? Well, physical appearance. Yan, sa physical appearance talagang nagbago. As in, wow, no way na makakilala pa siya. Na siya pala si na si Click version, na siya si Click 125. Unless makikita mo sa gilid na mayroon Click na nakasulat. Yan. As in, iba talaga. As in, ibang version na talaga siya. Hindi na siya, ang resemblance na lang para kay Click ay etong headlight. Yan. Yung same headlight na ginamit nila, yan. Yung parang ganyan, pwede mo lagyan ng bi-LED. Yan, pwede mo lagyan ng dalawang bi-LED. Yan, ganun pa rin yung kanyang headlight, yung LED headlight. Tapos nagbago ang kanyang daytime running light. Yan. Kung dati ang daytime running light ay parang palikpik. Yan, yung paganyan, pataas na ganyan. Pero ngayon, ganito na. Yan. Parang may sungay. Diba? May sungay na ngayon ang kanyang daytime running light. Tapos sa signal light, halos parang parehas pa rin naman. Wala naman pinagkaiba. Ganun pa rin naman. LED signal light, LED headlight, at LED daytime running light. Yan. Naiba lang ang forma, ika nga. Kung sabaga, kung dati is parang isda, ngayon is para na siyang usa. Kasi may sungay na. Yun, ika nga. Diba? So pagdating sa kanyang taillight, nag-iba din ang kanyang taillight. Yan. So kung dati is yung parang letter T na malaki na ginagaya ng isang China brand, ngayon is meron na siyang super unique na taillight. Yan, maliit lang na ganun, parang na lang para siyang maliit na version ng pang ADB. Yun, parang ganun ang style niya, maliit na version. So, maganda pa rin kung tutuusin. Tapos, namin ito sa gitna yung pinaka brake light niya na pag pumeno ka is nailaw ng maliwanag. Yan. Kaya, visible na visible ka pa rin sa kadiliman kahit medyo may kaliitan ng kanyang taillight. Yung so, yung signal light sa likod is ganun pa rin. Walang pinagbago. The same pa rin. Yung pa rin nasa fender na LED taillight, na LED signal light. Ganun na ganun pa rin, walang pinagkaiba, almost the same pa rin. Yeah. So, bukod sa physical appearance, sa unahan, napalitan na rin itong wala na siya nung letter M. Yan, nawala yung kanyang letter M dito, napalitan na ng parang letter B, na ganyan malaki. Yan, parang windshield na dapa. Yan, parang gayon na ang kanyang naging headlight, naging unahan. Tapos, pagdating dito sa may side skirt, makikita nyo, nawala na yung parang garnish na pabalagbag. Naging pahalang na, patayo na yung kanyang garnish. Well, hindi ko alam kung bakit nila pinaltan, pero mas maganda pa yung pabalagbag mapoma parang matalas tingnan. Pero ito nga yung pabalagbag parang pahalang parang iba ang dating iba. Hindi siya ganun katalim, ika nga, kung tutuusin. Hindi ganun katalas ang kanyang drive, ika nga. Hindi kagaya nung nakahiga na parang nakakahataga, matalas ang dating. Tsaka, hindi ko alam kung functional yan, kung garnish lang talaga siya o kung ano man. Kaya siguro may function yan papunta sa loob kasi kailangan din naman ng buwan ng hangin sa loob. Tsaka nandiyan ata yung ECU di ba? Kaya kailangan meron pa rin siyang cooling system para sa ECU niya. Yan. So pagdating naman dito sa may bandang gitna, gano'n pa rin naman. Nagbago lang tong talagang flarings na to, yung itsura ng flarings niya. Hindi na siya solid, na buong ganan, gato na siya. Parang double flarings na siya.
Dalawang flarings na siya na nakaganon. Parang may pinagpatong. So, maganda sana kung isang solid na rin lang, di ba? Para pagkalasan maganda, madali. Saka, siguro may plano sila dito na pwede mong i-multicolor to. Yan, kagaya nung ginawa nila dati dun sa kanilang Click version 3 na hindi ko alam kung version 3 point ano yun, kung point 2, point 3, point 4 o kung anong point yun. Yung letter M na may iba-ibang lahok-lahok ang kulay. Baka may plano silang ganoon din to. Yung lahok-lahokin ang kulay. Yan. So pagdating dito sa ano niya, sa footboard, ganun pa rin. May footboard, maluwag pa rin, same pa rin naman. Yung kanyang underseat compartment is ganun pa rin naman. Wala namang pinagbago sa kanyang underseat compartment. Pagdating dito sa may side pocket, yan. Eto ha. Hindi ko alam kung yung version 3 ay mayroong USB charger. Yan. Kasi ito, may USB charger na to. So, hindi ka na mamumblema kapag malolobat ka habang nagdi-deliver ka ng iyong parcel. Oh. Kasi usong-uso ngayon yung mga motor na ginawang pan-deliver eh. Oh, yung mga kargado yung motor yan. Kailangan mo ng USB port kung ikaw ay kargado. Yan. Kasi baka malobat ang iyong cellphone. Eh, at least, kung may USB charger ka, ma-charge mo yung cellphone mo pag na-navigate. O, di ba? At saka, malaki ito eh. Malaki yung compartment niya eh. Yung side pocket compartment niya. Yan. Kasyang-kasya dyan ang cellphone mo kung tutuusin. Magiging problema mo na lang ay yung phone holder. Yan. Kasi nga, di ba, naka-enclose ang ano na to, ang manibela, kaya walang kabitan ng phone holder. Well, who knows? Baka yung ibang version nito is dumating na rin sa atin. Kasi 'di ba, nabalita no na may version 4 na ibang model, 'di ba? Yung naked handlebar. Well, tingnan natin kung darating din siya dito. Well, yun ang magandang lagyan ng pang-deliver kasi naked handlebar na siya. Wala pa namang ano to eh. Wala pang tawag dito, yung road sync. Hindi pa naman naka-road sync to eh. Kaya kailangan mo pa rin ng phone holder para sa cellphone mo, para sa iyong navigation. At kung mapapansin nyo naman sa kabilang side, ng side pocket, makikita nyo ito. Tchadan! Keyless. Yes. Keyless na siya. Ito yung isa sa ikina-high-tech na itong bagong version na to. Naka-keyless na siya, yung premium model, yan. So, keyless, syempre, iwas hassle, iwas gas-gas, at saka kasabit lang sa iyong bulsa ang iyong susian. And then, pwede ka nang lumamyarda at hindi ka na mag-aalala kung may iwan mo yung susi dahil ito'y nakasabit na sa iyong bayawang. At wala nang gas-gas dyan sa iyong mga flarings. Di ba makintab yan? Itong portion na ito, makintab, yung glossy, yung pinturado, o yan. Kaya mas maganda kung keyless kasi hindi na magagas-gas ang iyong flarings. Yan. May patanggal-tanggal di yan. Hindi na masasabit na yung tuhod. Diba? Maraming maging gano'n pa yun eh. Masabit na yung tuhod eh. Diba? So pagdating sa panel, ang panel nito, ito, the same pa rin naman, yung same informative panel niya. Yan, nakalagay dyan yung mga check engine, mga fuel, temperature, key, kasi kung keyless, yung, di ba, nadidetect niya kung keyless ka o kung ano man, turning signal, left and right. Tapos meron din siya dito nung speedometer, tachometer, yan, at saka itong trip meter, yan, kung gusto mo ng trip 1, trip 2, trip 3, o kung ano man trip mo sa buhay, ay meron yan. Meron na rin siyang orasan, at saka fuel consumption, yan. Meron na siyang ganon. Temperature, nandito ang temperature niyan, yan. Check engine, kasama yun dun eh. So, napaka-informative pa rin ng panel niya, kahit ganon siya, kahit siya LED projector panel. LCD panel ba tawag diyan? O kung ano man. So, maganda, informative ang kanyang panel. Yan. So, kung mapapansin nyo naman, dito sa may bandang kanan, meron tayo diyang pindutan. Yan.
Dahil nga pina-high-tech na nila at ginawa na nilang upgrade, ika nga, ang motor na ito, nilagyan na nila ito ng idle. Yan. Opo, yung idle. Para saan ba ang idle? Halimbawa, ganito, nagdadrive kang ganito sa isang traffic area. Tapos, habang nagdadrive ka ganyan, inabot ka ng traffic light. Tapos tumigil kang ganan. Tapos yan, tumigil ka ulit na ganan. Meron siya specific oras na seconds na mamamatay yung makina mo kasi gagana yung iyong idle system. Yan. So paano mo pa andarin yung idle system mo? Well, i-revolution mo lang siya ng isa, then automatic parang mabubuhay na yung iyong makina. And then, pwede ka na ulit umandar. Yun ang function ng idle system. Kumbaga, hinahayaan niyang ikaw ay makatipid pagdating sa traffic. Kasi, alam naman natin na pag nasa traffic light, hindi ka naman naalis sa iyong pwesto, pero tuloy ang gasolina mo. Yan. Kaya, ginawa ni Honda na matipid ang kanilang click. Na mamamatay yung kanyang motor, makina, habang ikaw ay nakatigil sa traffican. Di ba? Galing, ano? So pagdating sa kulay, yes, upgraded din ang kanyang kulay. Yan. Pagdating sa kanyang premium model, ay meron siyang 2 color only. Yan. Dalawa lang yung kulay pagdating sa premium. Isang brown at saka isang black. Yan. Brown and black lang po ang kanyang kulay na available pagdating sa kanyang premium model. Pagdating naman doon sa kanyang standard version, meron itong tatlong kulay. Ito yung black, gray, at white. Yan. Na-glossy. Yan. Sa premium ay matte color. Pagdating naman sa standard version ay glossy siya. Yan. Saka yung emblem nila, magkaiba. Sa premium, naka-emblem. Sa standard version, naka-sticker siya. May decals. Yung tawag. Yan, naka-decal. So, madali mo pa rin ma-differentiate between yung dalawa. Kasi may pares sila, may black. Isang glossy at saka isang matte. So, madali mo pa din ma-differentiate kung alin ang premium at alin ang standard version. Tsaka nga pala, ang premium model ay meron nga nung keyless system at saka idle system. Yan, naka-keyless at saka naka-idle. Ang ganda mo, ate. Tapos, eto namang ating standard version, nakasusi at wala nitong idle na to. Yan. Pero the same na. Bukod doon sa dalawa na yon at saka ang kulay, almost the same na sila. Parehas na. At saka magkaiba ata ang kulay ng mugs. Ang premium model ay parang brown. Tapos etong standard version ay black ang mugs. Magkaiba din siguro ang gulong kasi siyempre kailangan nilang murahan yun ng konti, di ba? Pero sa tingin ko papalitan mo pa rin naman yan pagtagal ng panahon. So speaking of mura, yan na nga ba? Hayop. Ang premium model ay nagkakahalaga ng 87,000. Yan. Actually, 86 yun eh. 86,400 ata. Hindi ko alam kung ano. Kaya ginawa na natin 87,000 para may panggasolina ka pa at ikaw ay makakauwi pa kapag nagbayad ka ng cash. Yan. So pagdating naman sa kanyang standard version, meron siyang 82,000. Yan. Opo. 83 na. Sabihin na natin, 83. Oh, di ba? Magkano lang ang difference? 4,000 difference lang para sa keyless system at sa idle system mo. Di ba? Kahit nasabihin mo na bumili ka ng standard version, tapos bumili ka ng keyless system na tiga 4,000, talo ka pa rin. Kasi may idle system to. Yan. Sabaga, mas nakakatipid ka kung tutuusin pagdating sa idling system. Yun yung advantage mo. Yung makatipid sa gasolina kahit hindi ka high-tech. Kahit hindi ka pang paragbagan. Ika nga, diba? Malaking bagay pa rin yun. Idle system.
So, availability ng motor na ito, well, actually, meron ng mga kasa na may tinda na nito. Pero, kung ako tatanungin, ang dami kong kasa na dinadaanan, pero wala akong makita ng Click version 4. Yan. May nakikita akong version 3 at saka 160, pero yung version 4 is parang medyo mailap pa ng konti kung tutusin. Siguro meron sila nga yung stock, pero sabi nga nila kapag bago mo to, itatago muna kasi kailangan muna nating pahinugin. Ika nga, parang ano yan parang saging o kaya mangga. Pag pinitas mo ngayon at hilaw pa, ay ikakalburo mo muna para mahinog. Babalutin mo pa ng dahon ng charyo upang mahinog ang iyong saging o kaya ang iyong mangga. Ganun ganun na nangyayari ngayon sa motorcycle natin, motorcycle industry, lalo na't pagbago model ini-hold nila kasi nga sabi nga nila walang mabili, bibilhin, ibebenta ng mahal, di ba? Mas mataas kaysa SRP. O kaya sasabihin nila reserve na or ano, yung reserve na tapos hulugan na lang siya. O, di ba? Kasi alam naman natin na kapag hulugan ang isang motor may lasa. Mas mataas yung presyo niya kung tutuusin, yung pinaka summation ng kanyang hulog, monthly down payment mas mataas kaya nga kung tutuusin. Pag binili mo siya ng cash kumpara sa hulugan, di ba? Malaking diferensya yan. So, ayan na. Sa tingin ko na may naibigay ko na lahat ng impormasyon na aking natutunan at aking nalaman sa panonood at pakikiosyoso sa motor na ito. Ang bagong Honda Click 125 version 4. The Game Changer Upgrade. Diba? Napakaganda ng pangalan. Game Changer Upgrade talaga. Sabaga, parang game changer na in-upgrade pa nila. So, yan na. Hanggang dito na lang. Well, salamat po pala. Simpleng ganda ng bahay na yun, Well, salamat nga po pala sa mga nanonood yan, sa mga viewers natin, sa ating mga subscribers, salamat, sa mga commenters, yan, salamat po. Sana pinare-replyan ko kayo lahat. At sana po lahat ng inyong mga katanungan ay aking nasagot. Yan. At ang inyong mga reaksyon sa bawat detalye na ating mga pinagsasasabi ay nabibigyan ng linaw. Salamat din po doon sa ating mga sharers, likers. So, yan. Sa ating lahat. Sa inyong lahat yan. Sa inyong pagsuporta kahit paganto-ganto lang tayo. Kahit bihira sa isang buwan. Naniniwala pa kayo sa ating mga pinagsasabi. Diba? So, yan ho. Maraming salamat. At sa tingin ko nga ho ay okay na. Okay na tayo at malapit-lapit na tayo marating sa amin. Yan. Papapasaryo na ako So, ayan na. Sa tingin ko yung nasabi ko na nga lahat. Ang mga impormasyon, detalye, at kung ano-ano pa. So, siguro nga, totoo nga na nakalocalize na ang assembly. Pero ang parts naman niya is imported. Siguro yung labor cost doon sila nagbase. Kung magkano. Labor cost over custom cost. Yan. Kaya nga. So, yan na. Hanggang dito na lang ako si A at kayo po yung nanonood ng aking channel. Maraming pong salamat. At saka nga po pala, inyong tatandaan huwag niyong kakalimutan sa kalsada. Sa kalsada tingin, hindi sa hita. Paano tama ba yun? Wala namang hita tayo nakita. Ayaw! Ayan na. Maraming salamat. Bye-bye!